Magandang gabi po mga kababayan ko po, lalo na po rito sa Kingdom of Saudi Arabia po. Ito pong yung kabayan na si Chris Villanueva. Pag-usapan po natin yung pamilyang Duterte at saka yung anemic na bloodbath ng Vice Presidente sa impeachment case. Ganito po, hindi po maubos-ubos ang drama ng pamilyang Duterte mula po na umupo ang dating Pangulong Digong. Palagi na lamang po laman ng balita. Naging sikat po sa buong mundo ang Pilipinas dahil sa kanyang drug war. Na mahigit kumulang po na 30,000 po daw ang namatay, kabilang mga inosenteng mga bata at kabataang namatay na walang kinalaman sa war on drug o sikat sa tawag na Oplan Tukhang. Kapag nanlaban ka, kahit hindi ka po gumagamit ng illegal na droga, patay ka. Sa kasaysayan ng Pilipinas, tuwan-tuwa po mga Pilipino, lalo na po yung mga super fanatic sa pagmumura ng ating dating Pangulo. Ang ilan po naging masaya pakinggan pero karamihan nang tumatagal na po yung pagmumura ng dating at pag-uugali ng ating dating ah, Pangulong Digong, hindi na po naging normal sa isang presidente ng bansa. Walang pinatawad ang pagmumura ng ating dating presidente Digong. Lahat po ng bansa sa European Union pinagmumura. Si Obama, ang dating pangulo ng US, pinagmumura. Ang Santo Papa ng Katoliko pinagmumura. Mga kaaway sa mga politika, pinagmumura. At yung iba naman po, ayun, 6 feet under the ground na po yung iba doon. Nagkaroon po tayo ng bagong presidente sa katauhan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit hindi po siya inendorso ng ating Pangulong Digong, nanalo po siya katuwang ang anak po niyang babae na naging busy po natin ngayon ang ating Vice Presidente Sara Duterte, ang dating mayor po ng Davao City. Hindi pa nga po nakakaupo bilang presidente si Bongbong, tinawag na po ito ng ating dating presidente dating Pangulong Duterte na weak leader. Kaya hindi niya kinampanya. Wala pang 2 taon ng Pangulong Marcos, muli pong umugong ang pangalang Duterte, hindi lang dahil sa matandang Duterte, kundi sa kanyang mga anak, sa anak na babae ng ating vice presidente sa kasalukuyan dahil sa maraming aligasyon na walang haba sa paggasta at hindi maipaliwanag na kung paano naubos ang daan-daang milyon na confidential fund na walang maipaliwanag kung paano naubos at wala pong maipakita ng totoong pangalan ng tao na pinagbigyan. Yung isang confidential fund niya po nagkakahalaga ng 116 million. Naging lalong nakapagtataka po ito na naubos po sa 11 araw lamang po. Imagine niyo po yan. 116 million naubos po sa 11 days lamang po. Ang pangalan pa po ng mga beneficiary po niya sa confidential fund po niya, hindi po naka-register po sa National Statistic Office. Ang the usual na pangalan ng mga ng mga beneficial niya o beneficial po niya, pangalan po ng grocery. Nandiyan po yung sikat na Piatos. Pangalan po, nandiyan po yung sikat na pangalan ng pagkain yung Patatim. Artista si Marian Rivera. Yung abogado po ng liberal, si Attorney Shell Jokno na ngayon po ay congressman na po. Nariyan po yung nag-live po siya sa kanyang Facebook. Nasa sobrang galit po niya sa Pangulo, pinagtangkaan po niyang patayin ng Pangulo ng Pilipinas, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang asawa nito at First Lady po natin na si Lisa Marcos at ang Speaker of the House ng Congress po natin na si Martin Romualdez. Hindi pa po nakontento sa isa po niyang Facebook Live, gusto po daw niyang tanggalin ang ulo ng presidente. Siyempre lahat po tayo na nakarinig ng mga panahon po na yun sa ganung pananalita sa isang vice-presidente, nagulat po tayong lahat at hindi po makapaniwala. Dahil aminin na po natin, wala pa po tayong naging vice-presidente na parang may sayad at war freak magsalita maliban po sa tatay niyang dating Pangulo. Hindi pa po natatapos yung taong 2024, umuugong na naman po ang pangalan po ng mga Duterte dahil sa ginawang masusing pag-iimbestiga sa nakaraang budget ni Vice Presidente. Pinipilit na malaman pinipilit po ng Kongreso na malaman ang mga malalaking tanong na dapat sagutin ng bise, subalit maanghang niyang sinagot at binastos o binabastos niya mga kongresista sa kanyang pagsasalita. Dahil hindi po siya naging magalang na tinatanong po siya, kahit magalang po yung pagtatanong po sa kanya, talagang garapalan po yung pambabastos. Dahil po sa dami ng aligasyon sa kanyang pangalan, mula sa hindi mapaliwanag po na paggasos po sa confidential fund at pagtatangkang ipapatay ang ating Pangulo at panggugulo ng kanyang pamilya sa kasalukuyang administrasyon,
na-impeach po ang ating Vice Presidente sa Kamara. At ito po ay inakyat sa Senado upang magkaroon po ng impeachment trial. Sa kasalukuyan po, nakapinbin pa ito at maaaring dinggin po pagkatapos ng ika-4 na sona ng Pangulong Marcos. Araw-araw po narinig po natin ang pangalan po ng Vice Presidente, ang pangalan po ng dating Pangulo po nating Digong, mga kapatid po niya, sa mga bulag na pa nating supporters ng mga Duterte, na tinatawag ang ating Pangulong Marcos na bangag, adik, niwi, na presidente. Napakaingay po nila, yung pamilyang Duterte po, gumugulo sa bansa po natin. Mas lalo po silang umingay nang inaresto na po ang dating Pangulong Digong, Pangulong Presidenteng Digong, ang matandang Duterte po, at dalhin po ito sa dahig para litisin sa kasong alleged crime war against humanity, na sinasabi naman po ng Supreme Court na may jurisdiction po ang ICC. May jurisdiction po ang ICC sa kaso po mula nang tayo maging miyembro noong 2011 hanggang sa 2018 nang umalis po tayo. Nawalan lang po ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas 1 taon po pagtapos ng withdrawal po natin. So nag-withdraw po tayo ng 2018, nagkaroon po na effectivity ng withdrawal po natin ng 2018. Pero yung 2018 pababa hanggang 2011 po, meron pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. 1 taon po pagtapos po ng pag-withdraw po natin. Araw-araw po laman ng balita ang dating Duterte dahil po sa propaganda ng mga supporters po niya, pati po mga kamag-anak po o mga anak po ng dating presidente, na sinasabi po daw nila state kidnap po yung ginawa sa ating dating presidente. At ang utak po nito ay ang ating Pangulong Marcos. Nang dinala naman po siya sa ICC, inopen po ito na sinasabi po ni yung attorney po niyang medyo kalaki ng na Medeldea po ba yun? Si Medeldea po. Inopen po ito na sinabi po nila na kinidnap ang Pangulong Duterte, hindi po dumaan sa tamang proseso. Pero hindi naman po sila pinakinggan ng mga huwes ng mga huwes sa ICC. Ibinasa pa rin po ang kaso po ng ating Pangulong Duterte at didinggin po ito sa Setyembre 2025 po. Ngayon po, ang sinasabi na po nilang utak ng pag-aresto ng matandang Duterte si Pangulong Marcos. Ano naman ngayon? Deserve naman po ni Digong yun. Kasi yung Pangulo po ng Pilipinas, napakasidesenteng tao. Tignan mo po ba nagsalita? Tignan niyo po yung demeanor. Pero tawagin niyo ba naman bangag, adik, niwi? Kundi ba naman kayo ubod ng bastos at walang modo sa walang modo? Sa edad niyo pong yan, hindi na kayo nahiya sa ginagawa niyo. Idolo kayo ng maraming mga bata po. Nagpalaki kayo ng mga Pilipinong walang respeto sa gobyerno liban sa iyo. Kaya ang bansa po natin ngayon, hirap po maiayos dahil hinihila pababa ng mga supporters po ninyo. Crab mentality po ba? Kahit ano pong gawin ng ating Pangulong Marcos, wala po, hinihila po tayo pababa. Hinihila po yung bansa po natin pababa. Wala pong matalino. Wala pong matalino sa mga sa DDS supporters kundi po kayo. Ang gulo-gulo po ng ginawa po ninyo, yung pamilyang Duterte, ang gulo-gulo po ng ginawa po niyo sa bansa po natin. Di po ba? Tapos po, tapos yung sinasabi po ng anak po ninyo sa ating Pangulong Marcos, grabe po talaga. Kala mo hindi po siya vice presidente ng ating bansa. Imbis na tulungan niya po ang ating presidente, hinihilan niya rin po pababa. Sinisiraan pa po sa ibang bansa, sa mga OFW po natin sa ibang bansa. Kapag pumupunta po siya doon para magkaroon po ng early campaign na po yun para sa kanyang ambisyon na maging presidente po sa 2028 Nangangampanya na po siya At the same time siguro nangangalap na rin po siya ng pondo para sa malakihan po niyang kampanya bilang presidente po. Ulitin ko po, sa edad po ninyong yan, wala po kayo, napakabastos po ng bunganga po ng dating Pangulong Duterte, maski po yung mga anak po nila. Walang modo po, walang mga modo po, at wala pong galang sa Pangulo ng Pilipinas na ating Pangulong Marcos. Kaya po yung mga supporters po niya, ganun din po. Ganun din po.
Sabi nga po nila, hindi po nalalayo ang bunga sa puno, ang puno sa bunga, o ang bunga sa puno. Kasi ang puno, palamura, bastos, walang modo. Eh yung mga supporters po niya, yung mga anak niya, ganun din po. Kung ano tinatawag ng mga ng Pangulong, dating Pangulong, bangag, adik, niwe. Ganun din po yung mga anak po niya o yung mga supporters po niya. Hindi na po kayo nahiya na ginagawa po kayong idolo ng mga mas nakakabata po sa inyo. Tulad nga po ng sabi ko po sa inyo, nagpalaki po kayo. Nagpalaki po kayo ng mga Pilipinong walang respeto sa gobyerno, liban po sa inyo. Kaya po ang bansa po natin, hirap may ayos dahil po hinihila po ninyo pababa ng mga supporters po ninyo, ng pamilyang Duterte. Wala pong matino kundi ang mga bulag na tagasunod ng mga Duterte. Sabi nga wala pong matino, wala pong matino na leader sa bansa maliban po sa inyo. Sa tingin po ng mga bulag na tagasunod ng mga Duterte, sabi nga ni former spokesperson Salvador Panelo na tinawag kayong mga blind supporters. Pagpasensya na po, pagpapasensya na po, hindi naman po ako nagsabi po ng si dating spokesperson, blind supporters nga po daw kayo eh. Bago pa man po magpunta ang Vice Presidente sa Australia, yung pangalan Duterte, umugong na naman po ng mga nakarang linggo. Dahil tila po yata, para bang nag-aaway-aaway yung mga girlfriend ng ating dating Pangulong Duterte. Maliban po dun sa pinaka legal wife po talaga niya. Yung tatlo po yata meron pong mga hindi pagkakaunawaan dahil hindi po mapigilan po yung yung pag-post po ng Bratanela po niyang anak ng babae po ni Digo na si Kitty na nagpaparinig po sa ibang karelasyon babae ng kanyang tatay Duterte na sabi nga not one, not two, but four women. Sabi nga po ng dating ng Davao City Mayor Baste, fine ladies po ng kanyang tatay. Kasama na doon ng dating asawa po ng ating Pangulong Duterte. Bakit kaya nag-aaway-aaway? Tingin niyo po, bakit nag-aaway-aaway ang mga babae po, mga fine ladies po ng dating Pangulong Duterte? Siguro malamang nag-aaway-aaway na po yan dahil sa hatian po ng mga mana. No, di ba po? O yan, sa attention po. Dahil ganyan naman po talaga kapag marami pong babae, marami pong gusto po lahat may attention. Eh yung mga anak na sa mga kinakasama, syempre magsiselos po yun. Kasi kahit nasabihin mo na pangalawa lamang po yun, o pangatlo, pangatlo sa asawa, o pangatlo sa kinakasama, o pangapat sa kinakasama. Natural, nag-ainggitan po yan sa pagtingin po ng tatay. Di ba po ba? Kaya kung papansin ninyo, hindi naman close ang mga magkakapatid na Duterte. Dahil nga, sa ganitong mga alitan po nila. Hindi na po unique yan dahil sa Pilipinas hindi naman po talaga tanggap na marami kang babae pero sa magkakapatid, bira po yung nagkakasundo-sundo po talaga lalo na iba't iba po kayo ng nanay. Di ba po ba? Yung pagdating naman po dun sa speech po ng ating Vice Presidente sa Australia, hindi po talaga ako makapaniwala sa sobrang talino, napakatalino ng ating Vice Presidente. Tuwan-tuwa po yung mga blind supporters po niya sa Australia. Pero syempre, ang talagang sadya po niya po doon ay humingi po sa Australian government na payagan po yung dating Pangulong Digong sa bansang Australia mamalagi ang ating dating Pangulo para po dun sa pansamantalang pagkakalaya kung papayagan po ng korte ng ICC na makalaya po siya pansamantala na lumagi po siya doon sa isa po sa mga ICC member doon po sa Australia. Pero mukha pong bigo po yun. Dahil po sabi nga po nila, Australian remembers. Sabi nga po, sino po ba naman makakalimot? Kung nakakalimutan po ni Vice Presidente, yung ginawa ng kanyang tatay. Di po ba? Hindi po makakalimutan ng Australia na ipinaaresto ng tatay niya yung 71 years old na madre na Australiano at pinakulong po. Ipinakulong po niya yung madre na matanda na Australiano dahil pinaghihinalaan na sumasali sa mga protesta against the government. Pinaghihinalaan niya po, pinakulong pa. 71 years old po yung babae. Matagal na pong naninirahan sa Pilipinas, tumutulong sa mga mahihirap, sa mga liblib na lugar. Pinakulong po niya yung Australiano, babae pa po. Tapos, binastos pa po niya yung
yung Australian ambassador. Nakalimutan ko po yung pangalan eh. Basta nasulat ko po yun, nakalimutan ko po. Pero binastos po niya yung Australian ambassador to the Philippines. Kasi nag-comment po yung nag-comment po yung Australian ambassador sa pasaring ni Digong. Kasi may instances na parang nangangampanya si Digong, nakakwento po niya na meron daw isang ni-rape doon sa Davao na napakagandang babae. Napakagandang babae. Sinayang yung babae. Hindi man lang daw hindi man lang daw dapat nauna daw yung mayor, parang naunang mayor ba na gumalaw ba bago man lang patayin. Parang ganun. Parang ganun po yung biro po niya. So pumalag po yung Australian ambassador. Sabi ng Australian ambassador, nag-tweet po siya na hindi po dapat gawing biro o joke ang panggagahas at pagpatay. Ikinagalit po ito ni Digong. Pinahiya niya po yung Australian ambassador. Nahiya niya po yun ng Australian ambassador. Sinabi niya, this is politics. Shut up. Sinabi po niya yung sa Australian ambassador. Kaya po, tapos humihingi po kayo ng tulong ngayon o humihingi po ng tulong si Vice Sara Duterte sa Australia. Pagpasensyaan niyo na po. Ang bunganga po talaga ng tatay niyo, walang habas. Kaya ayan, nga. Wala po talaga kayo mapapalang tulong sa Australia. Paano kayo po tutulungan eh? Tignan niyo naman po yung policy niyo rin po. 'Di ba? Pro-China kayo. Galit-galit kayo sa mga Amerikano dahil tumutulong yung Amerikano o mas pumapanig tayo sa Amerikano. Ganun din po yung ginagawa ng China sa Australia. Kinukuha po ng China halos lahat ng mga ng mga nasasakupan ng Australia. Pinapaliputan pa po yan ng mga warship ng China kung nanonood po kayo ng Australian news. Talagang threat po ang China sa Australia. Siyempre, ayaw naman po magsimula ng gulong Australia kahit na mas makapangyarihan po sila sa atin. So, yung yung narrative niyo sa political yung foreign policy po niyo, parang hindi po yata yan yung foreign policy ng Australia. So, siguro kaya pinakausap niyo po sa mga Australian Filipino na ipakiusap sa Australian government na payagan ang ating dating presidente na tumira o pansamantalang maikulong sa Australia, pero sabi hindi po daw kayo hinarap ng foreign ministries ng Australia eh. Yun sabi lang po narinig lang po natin yun. Inuulit ko lang po yung sinabi po niya. So yun, dahil po yun kumaga parang yung mga ginawa po nyo dati, binabalikan lang po kayo. Sabi nga nila, yung what goes around comes around. 'Di ba? Sabi nga po nilang ganun. Tapos itong araw lang po na to, sumagot na po ang ating Vice Presidente tungkol po sa summon na ginawa po ng ating Senate Court tungkol po sa impeachment complaint po sa kanya. Ang sabi, kung natatandaan niyo po sinabi ng ating Vice Presidente, sabi niya, I want blood bath. Sabi ni Sara Duterte sa impeachment complaint na sinampa sa kanya, kulang pala yung tapang eh. At yung dugo na blood bath niya, anemic, walang dugo. Gustong ipabasura, sabi niya po sa hindi po niya sinagot kasi hindi niya po kinikilala yung Senate Court Senate Impeachment Court Ang sabi po niya doon sa sagot po niya, scrap of paper. Basura po yung sinampa po sa kanyang impeachment complaint. Kala ko matapang yung Vice Presidente natin, duwag pala. 'Di ba? At takot talaga. Hindi ka ba naman takot? Ilan ang abogado ng Vice Presidente? 16. 16 na dekalibre o dekampanilang abogado ng ating Vice Presidente. Yung isang abogado po doon, ang acceptance fee pa lamang po. Acceptance fee pa lamang po Hindi pa yun yung bayad po yata pag naglo-lawyer na po sila. Acceptance fee ng isang dekalibre o dekampanilang abogado 20 million. Yung iba pa po, magkano yung acceptance fee ng iba pa po niyang abogado sa 16? Magkano po mga acceptance fee? Di ba po, napakalaking pera siguro ng ating Vice Presidente at makakapangyarihan ng mga kaibigan siguro ng ating Vice Presidente. Kaya ganitong kagulo ang ating bansa ngayon dahil ang daming perang umiikot
para suportahan ng ating Vice Presidente sa kabila ng marami niya pong mga aligasyon o alingasngas ng korupsyon at harap-harapan na pagbabanta ng pagpatay sa ating Pangulo. Dito po, wala po siyang may tatanggi dito. Talagang sukol na sukol po siya rito. Kasi kahit sabihin niya na walang ebidensya, yung mga live niya po documented eh. Tapos yung mga kasama niya po dun sa live video po niya o live streaming niya, magiging ano po yun, magiging witness po yun, magpapatunay po yun. At saka sinabi po niya doon na yung nagtangka po siyang patayin ng ating Pangulo, ang ating First Lady, ang ating Speaker, sinabi niya doon 2 beses, no joke, no joke, hindi po daw siya nabibiro. Gusto pala ng bloodbath eh. Pero namamangka po ang ating Vice Presidente. Hindi pa po nagsisimula ang impeachment, nagsampa na po nagsampa na po ng petition sa Supreme Court yung isa po niyang abogado, yung kaalyado po ng dating abogado po ng ating abogado po ng dati po nating Pangulo na si Digong, na nagsampa po siya ng petition na pigilan ng Korte Suprema ang gagawing impeachment trial laban po sa Vice Presidente. Tapos po yung timing ng ombudsman sa kasong Plandian na isa pa sa kanya. Kaduda-duda din po ayon sa mga ilang mga veteranong mga abogado ng bansa. Huwag nating kalimutan yung mga judges po, yung mga impeachment judges po na nangako na magiging impartial po sila sa gagawing impeachment trial. Yung mga judges po natin yon, yung mga hukom natin na magsasampa po sa kanya ng tawag po doon, yung magbe-verdict po sa kanya ng convict o acquit. Kasama yung mga US po, yung mga ano po na yon, ng mga husgado po na yun o yung mga judges po na yun. Yun po yung kasama niya po niya sa Independence Day sa Malaysia. Nag-celebrate pa. Saka po nakakita ng ganun judges kasama po yung yung kinaakusahan. Di ba po ba? Hindi po natin maintindihan bakit ganun yung mga hurado po natin. Tapos sasabihin natin, meron umiiral ang batas sa Pilipinas. Di ba? Maayos ang batas sa Pilipinas. And yet, itong mambabatas po natin, yung mga impeachment judges po natin, kasama po ng kino-complain. Yung po ba magiging patas ang batas? Tapos po yung iba pong mga senator judges, nagsampa po sila ng petition po, di ba, ng resolution na i-dismiss po yung impeachment case. I-dismiss po, 3 po sila eh. 3 po yan eh. Yung isa po, yung kahit nasunugin niyo po ng buhay, mga may Duterte. Yung sumang-ayon po doon, ay yung dating yung dating alalay po ng ating Pangulong Duterte. Tapos yung isa naman po doon, yung yung dating chief PNP director ng Oplan Tokhang tsaka ng Oplan Double Barrel. Yan po yung mga nagpa-dismiss eh. Ito po yung mga judges po natin na dapat po ang judges, hindi po sila nagiging defense lawyer ng ating vice, pero ang lumabas, naging defense lawyer po sila ng ating vice. Diyo po, nung panahon po ng dati po nating Vice Presidente Leni Robredo, hindi naman po naging ganito kagulo ang panahon po nila. Yung sinampahan po ng impeachment case po si dating vice dahil sa speech po niya sa ibang bansa ukol po sa state killing o state sponsor po ng bansa ukol po sa drug war. Sabi natin dati bilang isa sa mga supporters po ng dating Presidente Digong, sinisiraan ang bansa natin ng ating dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Galit po tayo dun eh. Pero ngayon po, iba po yung kwento. Yung ating vice, kasalukuyang vice presidente po natin, kahit harap-harapang paninira ang ginagawa sa iba't ibang bansa, sa ating bansa, paninira po ng ating vice presidente at sa gobyerno po natin. Yung mga supporters po ng mga Duterte, sobrang bulag po. Nagbulag-bulagan po sila. Hindi na po nila nakikita yung pagkakamali na ginagawa po ng ating vice. Yung harap-harapang paninira sa ibang bansa laban sa ating bansa. Yun naman po ang ginagawa. Sa po kayo nakakita ng Vice Presidente, pumupunta sa ibang bansa, pinaglalandakan na ganito ang Pilipinas,
Corrupt ang Pilipinas, walang maayos na gobyerno sa Pilipinas. Samantalang ang ating Pangulo, ang ating Presidente, ang Pangulong Marcos, busy sa kakapunta sa iba-ibang bansa para ikampanya ang ating bansa na magkaroon ng mga foreign investment. Samantalang in contrary, sinisiraan naman tayo ng ating busy sa ibang bansa. Oh, kaya po napakagulo ng bansa po natin dahil sa busy po natin sa pamilyang Duterte. Tapos sabi po niya, yung foreign policy po niya, dapat friends to all. Wala po tayong pinapanigan. Pero naniniwala po ba kayo sa sinabi niya na wala po tayong pinapanigan? Halatang halata po ang ating busy at ang ating dating Pangulong Duterte na kamping-kampi po o halatang halata na pro-China. Dahil proud na proud po sila, lalo na po ang ating Pangulong, ang ating Vice Presidente sa accomplishment ng Sara. Kinumpara pa nga po yung kinumpara pa nga po yung San Juanico Bridge sa bridge ng China. Mas dihamak na tourist spot ang bridge ng China kaysa sa San Juanico Bridge na bridge ng mga Pilipino na mayroon ng edad na mahigit kumulang 50 years old na po. Di pa po ba? Dapat ipagmalaki po natin to kasi napakatagal na po na bridge to kaya napaka-iconic po nito na bridge po na to. Pero hindi ginawa po ng ating Vice President, siniraan pa. Hindi daw yan tourist spot, napakaliit niyan, 2.1 kilometers lang. Samantalang ang bridge ng China mula China, Hong Kong, Macau, napakalaki po daw, napakahaba. Yun daw po ang Saka pa po nakakita. Ang pinagmamalaki niya po yung accomplishment ng ibang bansa kaysa sa accomplishment po ng ating bansa. Di ba po ba? May hindi ka nga nakarinig ng comment sa ating Vice Presidente. Yung ginawa pong pag-water cannon po ng mga Chekwa, yung CCP sa ating mga Pilipino, yung sa ating mga mangingisda. Ngayon pa lamang po, di ba? Yung beeper boat po natin, winater cannon po ng China. Yung po nila, China Coast Guard po nila, winater canyon po yung po natin, BFAR. May narinig po ba tayo sa ating Vice Presidente? Wala, nga. Mabuti pa po yung mga ibang bansa na ayaw po niya na kumakampi po tayo, ayaw po na mas kinikilingan po natin sila. Tulad po ng USA, yan po yung unang-unang nag-condemn sa ginawa po ng China. USA, Japan, Australia at South Korea, kinunda na po yung ginawa po ng China Communist Party sa barko ng BIPAR ng ating bansa. Pero ang ating vice, wala. Ngayon, wala po. Sabi nga po niya wala po ako narinig ever since Ang narinig ko lang po talaga sa kanya ngayong araw po na to, yung scrap of paper lamang po yung impeachment complaint po sa kanya, na sinampa po sa kanya. Kaya po, kapag ito po ang naging presidente ng ating bansa, baka po, mas masahol pa po ito sa Pangulong Duterte. Talagang makakita po tayo ng bloodbath. Kaya lang po, baka ubos na po yung mga dugo ng Pilipino. Ang matitira na lamang po mga dugo ng mga Duterte, ang mga supporters ng Duterte. Lahat po baka, huhulihin isa-isa sa bahay kapag nagsalita ka. Parang UK na kapag meron ka sinasabi against the government, huhulihin ka kasi baka may magko-complain sa'yo yung mga comment mo, nakakapagbigay ng anxiety sa kanila. Kaya ganun. Baka ganun po mangyari sa Pilipinas pag naging presidente po ang ating vice presidente. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pagiging loyalista. Dapat po, hindi po tayo loyalista sa ating mga politiko. Dapat loyal po tayo sa ating bansa. Dapat po yun ang gawin po natin. At saka lagi po tayong mapagmatsyag. Hindi po ang mga politiko po, hindi po yan mga santo nyo sa reliyon nyo. Hindi po yung tagapagturo ng mabuting balita. Yan po sabihin na po natin sa kanila, yung iba po corrupt, siguro, lesser corrupt, pero corrupt. Lahat po yung corrupt Lahat po yung corrupt. Kaya wag niyo pong ibubunton yung galit niyo po sa isang tao lamang po, o lalo na sa ating Pangulong Marcos. Hindi po ang gagawa ng ating Pangulong Marcos po yan kung marami po tayong problema ngayon.
Katatatlong taon pa lamang po ng Pangulo po natin sa dami po niya sinopong problema ng bansa. Lalo na po yung utang na iniwan po ni Pangulong Digong. 12.73 trillion. 12.73 trillion po ang inutang po, ang iniwang utang ng ating Pangulong Digong. Huwag niyo pong kakalimutan po yan. Baka iniisip niyo yung 16 trillion na po na utang po ngayon ng Pilipinas. Lahat po yan dahil inutang po ng ating Pangulong Marcos. Hindi po 12.7 trillion, almost 13 trillion ang iniwang utang ng ating Pangulong Duterte. Ang iniwang utang naman po ng ating Pangulong Noynoy, nasa almost 6 trillion lamang po eh. One digit lang po, one digit lang. Nang umalis po si Duterte, ginawa niya pong 12 digits. Almost 13 trillion. Ganyan po, pinalaki po ang utang ng Pilipinas. Sabi po nila nga parang almost 115% ang tinaas ng utang ng Pilipinas mula sa pagkakautang o sa mga accumulated na utang mula kay Manuel Quezon hanggang sa Pangulong Manuel Quezon hanggang sa Pangulong Aquino. Ganyan po pinalaki ng dating Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas. Tapos ibinabalin po ng mga Dutertards na utang po doon ng Pilipinas ngayon 16 trillion. Ang laki po doon ng inutang ng ating ng Presidente Marcos. Alalahanin po natin galing po tayo sa post-pandemic. During the pandemic, hindi po tayo masyadong gumagastos. Pero ang laki po ng utang po natin. Kaya po ng pagpasok po ng Pangulong Marcos, kailangan po natin gumastos ng malaki para po ma-compensate po natin. Parang ano po siya, parang mahatak po natin. Pataas po yung pangarap po ng ating bansa na mapabilang ang ating bansa o ang bansa po natin maging middle income parang yun nga yung magiging middle incomer na po ang ating bansa. Kumbaga mas maraming uh, mga mas magaganda ang mga pasahod. Nakalimutan ko po in terms, pasensya na po kayo. Napaka ano po kasi na-overwhelm po ako sa akin ng mga sinabi po sa kasalukuyan. Pero yun nga po, sinabi ko nga po sa inyo, ulitin ko, ang utang po ng Pilipinas bago po nang umalis po ang ating Pangulong Noynoy, nasa almost 6 trillion lang po. Nang umalis po ang ating dating Pangulong Digong, nasa almost 13 na po. Yan na po yung inabutan ng ating Pangulong Marcos. Ngayon po, nasa 16 trillion po. So nakakatatlong ano na po siya, nakakatatlong term na po siya. Pero doon po sa trillion po niya na budget, almost 4 trillion po. Kapag tinignan niyo po yung budget po ng OBP tsaka yung budget ng DepEd, nasa trillion po yun sa almost 3 years po niya. Kaya wag niyo pong ipagkamali na ilagay lamang po sa balikat po ng ating presidente. Kakibat po dapat dyan ang ating vice presidente dahil napakalaki po. Ang pinakamalaki pong budget po sa Pilipinas, ang pinagtutuunan po ng ating bansa, ang Department of Ed po na pamumuno dati ng ating vice presidente. Pero wala po siyang nagawa. Wala po siyang nagawa bilang secretary ng Department of Education. Nakita niyo naman po yung mga eskwelahan po ngayon, wasak-wasak. Maski po yung eskwelahan po ng ating yung pinagbotohan ng ating Pangulong Marcos. Nakita niyo po itsura. Baka yun pa po yung mga bangkuhan po na nag-aaral pa po tayo ng elementary. Napakaliit po tapos parang hindi ko po maintindihan bakit yung ibang mga eskwelahan po high-tech na po yung upuan. I mean, mas maayos pa yung mga stool, di ba? Yung mga pwede na pong gumamit ng mas magaganda mga upuan, pero ang ginagamit po natin ang pabangit po, yung mga sinauna pa pong mga upuan po ba, nakahoy na madali pong masira. Tapos yung pinuntahan po sa Marawi ng ating Pangulo na binigyan po ng internet service, yung eskwelahan po, yung elementary at high school. Grabe po, parang barong-barong na bahay lamang po, kahabag-habag. Ano po ang ginawa po ng ating Vice Presidente sa budget po ng education? Wala pong naipatayo yatang mga eskwelahan. Yan po dati, yan po dapat ang pinasasagot po natin sa ating mga leader ng ating bansa. Kung meron po na nakikita tayong mga korupsyon o mga incompetency ng ating mga leader, dapat po
ano po natin yan, expose po natin yan. Hindi po tayo nagbubulag-bulagan po. Hindi yung, ay hindi, magaling ang mga Duterte, korap ang Marcos, mga ganun. Wala pong ganun. Makikita po natin yan na mas korap po ang Duterte po ngayon. 6 na taon po sila. 6 na taon, sabi ko nga po, sa 6 na taon po nila. Ang sabi po dun sa report, sa pinublish po ng GMA, 8 lang po ang natapos out of 111 na flagship project ng Build ng Pangulong Duterte ang natapos. The rest po, tatenga. Pinagpapatuloy na lamang po yan ng ating Pangulong Marcos. Kaya wag po kayong masyadong magpapaniwala sa propaganda ng mga Duterte. Nahuhulog na po kayo sa pagiging panatiko. Hindi niyo na po nakikita yung pagkakamali ng binubuot ng niyo po, ng pinupuon po ninyong mga Duterte. Yun lamang po. Sige po, magandang gabi po. Mag-ingat po tayong lahat. At peace.